So, good day mga kagulong, kapadyak, kapedal, yan, mga ka-road venture yan. Good morning. So, topic natin ngayon about mountain bike or MTB bag. Yung nilalagay natin sa harap ng yung mountain bike natin. So, dumating na yung order natin from Lazada. So, i-review na lang din natin tapos ilalagay natin sa MTB natin. Tsaka, syempre, more on details na ngayon kung anong klaseng bag yun. Mura lang siya, pero quality. Yan. Check natin. Unbox na natin. Kaya, bumili din talaga ako ng bag ng pang MTB kasi yung gamit ko dati, ito belt bag ko. Yan, ilagay ng stickers, yan, wallet. Yan, kung ano-ano pa. So, yun, kaya bumili talaga ako ng bag na pang MTB para doon na lang lahat. Kapag nag-MTB ako, so syempre, ginagamit ko rin itong belt bag na to kapag sa ibang lakad ko. Kasi, mas madali ito gamitin eh. Kapag sasakyan yung gamit ko, ito yung ginagamit ko talaga. From Lazada. So ano lang siya, 499. So total 537. So syempre yung iba nito, iba-iba presyo. Same brand, same na bag, pero iba-iba presyo. Sabi ko nga sa inyo, pili lang kayo ng magandang review ng bag. At the same time, syempre yung tipong nag-review sila na maganda yung bag, yung dumating sa kanila, tsaka mura. Siyempre, importante yung nakakarating yung order. Yung okay yung seller. So, ito, okay naman. So, i-post ko na lang yung link kung saan ko binili para at least, di ba, may idea kayo. Sigurado na makakarating yung order nyo. So, ito, buksan na natin. So, sa pagkakabalot pa lang, ayos naman, may bubble wrap naman, tapos syempre yung plastic nya, tapos syempre ito, ayan o, itsura pa lang. Ito, kapag tinamaan to ng or tinapatan ng ilaw to, parang reflectorize siya. Ayan, mas kumikintab yung nya, yung logo nya, mas visible siya kapag nailawan, yung Rock Bros na yan. So ayan, yan, legit naman siya. Yan, Rock Bros. Yan. So, made in China. And bicycle bag. And yan ang mga materials niya. Yan. So, syempre, busisiin natin yan. So, yun o. Kung sa zipper pa lang, kita nyo. Ang ganda. Kalagay, Rock Bros. Tsaka waterproof pala to. Ayan o. Makita mo nyo, sa zipper pa lang. Ayan o. Sa zipper pa lang, kita nyo na hindi basta-basta papasukin ng tubig yan. Ayan o. So, buksan natin. Ayan o. Magandang klase. Talagang hindi basta-basta papasukin to. Tsaka, syempre ito, yung harap, pwede nyo ilagay yung phone nyo dito na malalaki. So, phone ko yata nasa 6 inches to. Or basta ito, 6 to 7 yata to kasya dito. Yan. Touchscreen yan, syempre. Syempre, waterproof din yan. At ito pa ang kinaganda. Bukod sa waterproof nga, bukod dyan, may cover pa siya. Ayan o. So, itong cover na to, syempre, protection to dito. Bukod sa waterproof siya, meron pa siyang ganito. Di ba waterproof na nga yung bag. Meron pa siyang cover na ganito, yung green na to. So, double protection yung bag natin. Waterproof na. Tapos, ito, yung cover niya, waterproof pa. Syempre, double protection, di ba? Kung sobrang lakas talaga ng ulan,
talagang protektado yung gamit natin. Oo. Tsaka syempre napaka-importante ng gamit na to, yung bag na to, kasi dito mo malalagay yung power bank mo kapag nalobat na yung mga ilaw natin kapag may night ride kayo, long ride. O syempre, diba, kung mahaba yung ride nyo sa gabi, malulobat yan. So dito nyo pwedeng i-charge yung iba habang lobat. Pa isa-isa lang muna o dalawa, tatlo yung gamit nyo. Dito nyo ilagay yung extra nyo, power bank, syempre yung mga patch kit nyo, diba? Tapos yung mga Allen tools nyo dito rin. O syempre wallet nyo. Yan, laki siya. Ayun o, lalim. Lalim siya. Yan, at saka yan dito sa headset. Yan, lusutan ng ano to sa headset. Yan o, kung gusto nyo mag-sounds, diba, habang nag-ride. O, kung nagtitrail kayo, gusto nyo sounds para mas maganda yung padjak nyo habang nagtitrail, diba? O, ayun, maganda siya. O, hindi basta-basta. Maganda yung quality, mura. $499. So, may iba ako nakikita, $399. Pinakamura yun. Yun nga lang, wala siyang review kasi. So, syempre, diba? Sigurista rin tayo. Kailangan may review. Makita natin na dumating yung item sa mga buyer, diba? Okay yung seller. So ito, okay yung seller. 2 days lang dumating na. Tsaka ito yung gusto kong gawa nga ng ito, yung forma nyo. Paka-forma nyo sa gilid yan. Yan. So dito natin i-strap mamaya sa MTB natin. So pwede rin ito i-strap mo dito. Ito yung maging hawakan mo kapag kukunin mo sa bike mo. Siyempre kapag maraming pag paparada mo, syempre dadalhin mo to. Hindi mo pwedeng iwanan mo lang to sa kung saan mo ipapark yung bike mo. Baka magulat ka. Wala na. Syempre alam na nila yan na medyo maganda to quality, medyo mahal. Lalo na yung mga helmet natin, di ba? Huwag natin iwanan. Dalhin na lang natin. Lalo na pag mga quality yung mga mga mamahalin yung helmet nyo, diba? Alam naman natin ngayon, medyo maraming sa hirap ng buhay, maraming malilikot yung dami. Yan. So ganda siya, yun. Itong klase na itong leather na gandang klase. Iba talaga, iba kapag sa personal yung makita, yan kita nyo naman ganda. Yan. So ilang strap siya, 1, 2, 3. Tatlong strap. So yan. Tsaka easy lang, madali lang. Pag ni-strap nyo to, bitbitin nyo lang ng ganun. So, huwag na natin patagalin. Lagay na natin sa MTB natin para ma-setup na natin. Alright. So yan na, na-setup na natin. Tingnan natin malapitan. So yan na, diba? Yung MTB ko 26er, wala pang pintura yan, pero nung kinabitan ng bag, diba, mas astig tingnan. Yung bag yung bag pala yun, hindi yung MTB. O diba, astig tingnan. Para siyang masculine, diba, macho yung datingan ng bag, diba, lupit. So yan, ayan pang cellphone, sa headphone, tas malalim siya. Ayan, malalim. So dito nyo kakabit yung sa cellphone. Syempre yung sa cellphone nya may strap din naman para hindi malaglag yung hindi malaglag yung cellphone natin. Tsaka may emboss dito, yun makikita nyo ito, nakalagay Rock Bros B at saka R. Ayan, Rock Bros, ganda. So marami tayong malalagay dito, wallet, power bank, tools natin, diba? Tsaka mga patch kit. Yan. So syempre yung iba, patch kit, syempre pag naplatan tayo, syempre baklasin natin yung sa gulong natin. Kasi ito hindi pa kasi hindi pa tubeless. So plano kong i-tubeless ito.
So, tsaka palitan nung rim ng 27.5. So, maging 27.5 na siya, hindi na 26. Yan. So, abang-abang lang. Tapos, pintura. Yan. So, yun nga, patch kit. Bale, syempre, madali na naman baklasin yan. Hanapin lang yung kung saan yung butas. Mura lang naman yung mga nabibiling patch kit. Pero kaya nga gusto kong mag tubeless kasi kinagano lang tubeless, kahit yung tire sealer na lang, yun na lang sa tubeless, yun na lang i-ano natin sa pito, sa stem bulb, yun na lang i-press natin doon. Mura lang naman yun, nasa 300 yata yung tire sealer, yung sa Kobe. Yan, pwede rin kasi sa motor yun. So kapag tubeless, yun ang advantage. Hindi ka na magbabaklas niyan ng mga interior na lalagyan mo ng patch kit, spray na lang yun. Ito, pakita ko sa inyo, meron kasi ako dito sa sasakyan nagdadala talaga ako neto. Kahit naman may spare tire ako, nagdadala naman talaga ako neto. Kasi minsan sa mga riders natin o sa mga kapadyak natin, di ba? Kapag nangailangan sila, at least nire-ready ko talaga to para sa kanila. In case man na may makita tayo sa daanan, ito yung gagamitin natin. Pwede kasi sa sasakyan to. Kasi ganyang gulong, kahit flat yan, yun nga lang, mukhang hindi kakayanin to, malaki masyado to naka 31 sa mga standard na gulong ng sasakyan, kaya to. Lalo na sa motor, kaya to. Isang bote nito, yan, ito, ilang ml ba to? 450 ml. Yan. Ito yung nilalagay. So bale, yun na. Ito, lagay mo lang sa pito, sa stem bulb, tapos ikot mo lang yan ng counter. Pag ikot mo yan, pressurize kasi ito. Pag ikot mo, lalabas na yung parang yung tire sealer. Tire sealer and inflator. So lalabas na yung parang foam. Yun yung magko-cover dun sa sa butas dito sa gulong natin. Kung tubeless para lang sa tubeless to. Kaya gusto ko i-tubeless to So yan so pag kapag nalagay na natin to, yung foam niya, tapos yung hangin na nga rin, dun siya yung magko-cover dun sa sa butas dun sa tubeless natin tire. Kaya at least tips lang din, di ba? Sa mga naka-tubeless diyan, ugaliing magdala nito. So, i-fit natin ngayon kung kasya dito sa natin. Dito sa bag, Oh, di ba? May space pa. Kasi malaki to, 450 ml kasi to. Diba? Pero may mga maliliit naman sila nito. Yan, kung baka may magtanong, masyadong malaki, wala na space sa bag, kaya pa naman. Gilid mo lang yung cellphone, pera, may space pa. Pero may maliit kasi nito. May maliit naman kasi netong Kobe na tire sealer. 450 ml kasi itong malaki, tire sealer inflator, no tools or dismantling, will not damage tires and wheels. So, diba? Pang sasakyan, pang motor, syempre sa mga tubeless natin, MTB. So okay to. Kaya ako laging may dala nito para talaga sa mga riders at sa mga natin, sa mga kapadyak. Para in case na kailangan na ng tulong, meron tayo sa sasakyan. Diba? So tips din yan para para hindi kayo mahirapan sa mga naka-tubeless diyan. Ma-flatan kayo. May hangin na kayo, mawala pa yung nyo, problema nyo sa flat, sa butas nung tire nyo sa sa MTB. O, di ba? Easy lang. So syempre bago nyo gamitin to, i-shake nyo. Kasi pag nalagay nyo na, kailangan paandarin nyo na agad yung yung tire nyo para yung sealer umikot siya. Pag ikot niya, doon niya matatakpan yung ngayon, yung butas na yon. Kailangan i-drive nyo agad. Kahit hindi nyo matanggal yung pako, kung ano mang natusok doon, okay lang yon. Matatakpan niya yan. So marami naglalabasan na tire sealer and inflator. Pero ito kasi subok na to, Kobe. Di ako sponsor ng Kobe Kaya ako binili ko dito.
Magkano ba bili ko dito? Wait lang. 195. So, ako ba binili to dito sa amin? Sa grocery store. Parang, ano yata, Emporium yata yun. 195 lang. Napakamura. Kung may Emporium sa inyo dyan, or parang Ever kasi yan, Emporium. Kasi ano, may mga tools din doon, marami. Maraming mga damit din, marami din. Halo-halo, parang hardware din siya. Emporium, 195 lang. Online, ano to, nasa 300 or 400 pa. Kaya nung nakita ko to, uy, mura. Dito na ako bibili. Tipid na naman, di ba? Emporium yan. Hanapin nyo kung baka meron sa inyo dyan. Sa mga previous vlog ko pala about sa bike na to, hindi ko kasi na-intro tong bike na to. So yung bike na to, hindi naman talaga sa akin to. So ngayon sa akin na kasi kasi may ako sa aso, yung Belgian Malinois, meron ako. So yung Belgian Malinois ko na dark gray sable, iniswap ko dito sa sa mountain bike na to. Ayan, hindi ko pa kasi nasabi yan eh. So syempre, pag okay na tong pogi na tong MTB natin, dun ko na lang ikwento lahat. Ayan, at least may knowledge lang kayo na yung bike na to, galing to sa hindi akin to, second owner na ako. Kaya wala nang pintura, pero naka-setup na ng Shimano yan na set. Naka-Shimano na rin naman yan. Kulang na lang talaga dyan pintura. So pagandahin natin yan. So swap yan sa Belgian Malinois ko. So worth, magkano bilhin niya raw dito? 10,000 eh. Matagal na yun. Kaya kasi wala nang pintura eh. Tagal na yun. Hindi ko na tinanong kung anong year niyang binili. Ngayon, alloy naman to. Ngayon, mas mahal na siguro. Baka nasa 15 na to yung presyo. Sinetap pa niya, di ba? Nasa entry level na rin naman. Yun, di ba? So, pagandahin na lang natin. O, yan na. Okay na. Pogi, di ba? So, pogi talaga yung bag. Kaya binilang ko agad ng bag yun eh. Yan. So sa mga previous vlog natin, yung sa mga pailaw natin yan, meron rin akong vlog dyan kung saan ko binili. Yan, yung pailaw na yan. Yung spoke. Yan. Iba, may ilaw din yan. Sa pito, meron din yan. Sa sasakyan ko dati, meron eh. Lagyan ko ng ilaw eh. Nga lang, bilis malobat. Tinanggal ko na. Ayan. Spoke. Ayan. Ilaw natin. So abang-abang lang sa helmet na in-order ko. Ilagyan din natin ng ilaw yun. Parating na yun eh. So kulay red yun syempre. Kasi magiging red to eh. Parang sa sakyan ko. Red yan. Red and black mangyayari dito. Tapos nakalagay Road Venture. Yan. So abang-abang lang. So antayin natin yung helmet nating red. Pakita ko rin sa inyo. So hanggang dito na lang yung yung natin, yung vlog about MTB bag. Yan. Alright. So sana nakatulong. See you next vlog. Stay safe. God bless.